Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay ang ating ikapitong linggong talakayan para sa ating asignaturang Pilipino Panitikang Pandaigdig ikasampung baitang. Ngunit bago natin tatalakayin ang ating paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. Unang layunin na tutukoy ang tradisyong kinamulatan ng Afrika at Persia batay sa napakinggang dialogo. Ikalawa, nasusuri ang binasang kabanata ng nobela batay sa pananaw o teoryang pampanitikan na angkop dito. Ikatlo, nagagamit ang iba't ibang batis ng impormasyon tungkol sa magagandang katangian ng bansang Afrika at Persia. Ikaapat, napahahalagahan ng mga katangian at kulturang makukuha o matututunan sa bansang pinagmulan ng akda. Ikalimang layunin na tutukoy ang iba't ibang uri ng mga katangian at tradisyon ng bansang Afrika at Persia. Ika-anim, nagagamit ang iba't ibang batis ng impormasyon tungkol sa magagandang katangian ng bansang Afrika o Persia. Ika-pito, na isa sa puso ng mga katangian at tradisyong natututunan ayon sa akdang tinalakay o binasa. At ang huli, nakasusulat o nakapagbibigay ng sariling mga mungkahi o reaksyon batay sa akda o nobelang nabasa. Yung ating paksa ay tungkol sa panitika na pinamagatang Paglisan. Buod ito nobela mula sa Nigeria ni Chinua Achebe, isinalin sa Filipino ni Julieta U. Rivera. At ang gramatika at retorika naman ay pang-ugnay na ginamit sa pagpapaliwanag. So yan ang ating mga tatalagayang paksa para sa linggong ito. Panimula, ang Nigeria ay isa sa mga bansa sa Afrika na may malaking ambag sa panitikan. Sa kasalukuyan, maraming akdang pampanitikang mula sa Nigeria ang nasusulat sa Ingles dahil na rin sa impluensya ng mga bansa sa kanluran. Ang panitikang Nigeria ay sadyang nakapagpataas ng kamalayan ng mamamayan ng bansa pagdating sa isyu ng uri ng pamumuhay, kultura, tradisyon at suliranin sa politika. Gayon din ang tungkol sa kasarian at kalagayan ng kababaihan sa lipunan. Mga akdang pampanitikan din ang nakatulong upang maiangat ang kanilang kalagayan tungo sa pagkakaroon ng makabagong talakay sa mga akda na aagapay sa makabagong uri ng pamumuhay ng mga taga-Nigeria. Sinasabing ang kakaunting mga akda na nasusulat sa ilang dialekto ng Nigeria ay mas tumatalakay sa kung ano ang nakaraan, lumipas o naglaho na, kabilang ang nobela sa mga genre na nalinang ng Nigeria. Gayunpaman, ang tuon ng kanilang panitikan ay sa mga prosa, tulad ng drama at tula kung saan sadyang kinilala at nagbigay sa Afrika ng pagkakakilanlan pagdating sa panitikan. Sa nobela ni Chinua Achebe na pinamagatang Things Fall Apart, ipanakita sa atin ang komplikadong mga batas at gawin ng angkang pinagmulan ni Ikonwo sa pagpapanatili ng maayos na ugnayan. Halimbawa nito ay ang pagsasalo o pag-aalok ng lambanog at cola nuts na binabanggit sa kabuuan ng nobela ang isang paraan ng mga Igbo ng mapayapang pakikiharap sa sino mang tatanggaping bisita sa tahanan o sino mang taong pakikiharapan. Ang gayong gawi ay pagpapakita ng maayos na paraan ng pagtanggap o pagtanggi sa kung ano man ang pakay o layo ng paghaharap. Isang paraan ng pakikipagkapwa-tao ng mapayapa para sa mga Igbo ang nasabing gawi. Kapag nakapanghiram ng pera at sisingilin na, mahusay namang hinaharap ng mga Igbo ang nasabing maniningil. Bumabanggit sila sa mga sawikain na angkop sa nais nilang ipabatid na mensahe. Tulad na lamang halimbawa kapag hindi sila makababayad agad, sasambitin ang mga kasabihang maaring makapagpabago ng isip ng maniningil upang ipagpaliban muna ang paniningil. Malinaw na sinasabi ng mga kultura at nakagisnang tradisyon ng mga Igbo ang kanilang pagiging payapa sa paghaharap ng ganitong suliranin.
Paulit-ulit na binabanggit ni Chenoa at Chinevi ang kapayapaan ng mga Egbo bagamat sila sa maraming pagkakataon ay may komplikadong tradisyon at nakikagisnang mga gawi. Ginawa ni Achinibi ito sa nobela upang may papatid na hindi barbaro ang mga Aprikano tulad ng pagkakakilala sa kanila ng mga Europeo. Alam mo ba na ang nobela ay isang mahabang katang pampanitikan? Naglalahad ito ng mga pangyayaring pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng tauhan at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang masining na pagpasasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. May mga elemento ang nobela tulad ng sumusunod. Una, tagpuan, lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Ikalawa, tauhan, nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Ikatlo, banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Ikaapat, panauhing ginagamit ng may akda o pananaw. Una, kapag kasali ang may akda sa kwento. Ikalawa, ang may akda ay nakikipag-usap at ang huli ay batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Ikalima ay tema, paksang diwa, binibigyang diin sa nobela. Damdamin, nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Ikapito, pamamaraan, estilo ng manunulat. Ikawalo, pananalita, dialogong ginamit sa nobela. At ikasyam, simbolismo, nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Mga tauhan sa akda. Si Kaure, yari sa shell na ginagamit bilang palamuti ng mga Afrikano, ginagamit din sa ritual at paniniwalang panrelihiyon. Ekwe, isang tradisyonal na kagamitang pangmusika na yari sa sanga ng kahoy, isang uri ng tambol na may iba't ibang uri ng disenyo. Egwegwo, espiritu ng mga ninuno, gumagamit ng maskaran ang tribo at sumasanib sila kung may nais lutasin na isang krimen. Pinaniniwalaan na ang mga Egwegwo ay pinakamataas na hukom sa lupain ng Nigeria. Ugjini, malaking metal bell na ginawa ng mga Igbo sa Nigeria. Igbo, katutubong tao mula sa timog silangang Nigeria, karamihan sa kanila ay magsasaka at mangangalakal. So ngayon ay babasahin ko sa inyo ang buod ng nobela na Paglisan. Si Okonjo ay isang matapang at respetadong mandirigma. Nagmula sa lahi ng mga Omofia, isang hindi gaanong kilala at hindi kalakihang tribo sa Nigeria. 18 taong gulang noon si Okonjo nang matalo niya sa isang labanan si Amalense ang pusa. Dahil dito, kinilala ang katapangan ni Okonjo mula Omofia hanggang Mabiano. Sa maraming pagkakataon, ipinamalas ni Okonjo ang kanyang katapangan upang mapagtakpan ang laman ng kanyang dibdib laban sa kanyang ama, si Onoka, na sa kanyang tingin ay mahina at talunan. Walang nagawang mahusay ang kanyang amang si Onoka dahil sa kanyang katamaran. Sa halip, puro kahihiyan ang iniwan nito sa kanyang pamilya sapagkat nag-iwan pa ito ng maraming utang sa mga kanayon bukod pa sa pinabayaan niya ang kanyang pamilya. Ang naging buhay na ito ni Onoka ay laban kay Okonjo, kaya pinatunayan niyang naiba siya sa kanyang ama. Para patunayan ang kanyang kakayahan sa pamumuno, pinamahalaan niya ang siyam na nayon at siya ay nagtagumpay. 3 ang kanyang naging asawa, nakapundar ng mga ari-arian na nagpapatunay lamang ng kanyang pagiging masipag. Naging matapang na mandirigma at makapangyarihan siya sa buong nayon. Dahil dito, siya ay kinilalang leader ng kanilang tribo.
Dahil sa kanyang kakayahan sa pamumuno, pinili si Okono ng mga kanayon upang ipagtanggol si Ikime-Fonma, ang lalaking kinuha bilang tanda ng pakikipagsundo sa kapayapaan sa pagitan ng Ethiopia at isang nayon pagkatapos mapatay ng tatay ni Ikemefuna ang isang babaeng Yumofian. Tumira ang batang lalaki kina Okonyo. Naging magiliw at magkasundo naman ang dalawa. Itinuring ng bata si Okono bilang pangalawang magulang. Isang araw, lihim na ipinaalam ni Ogbuefi Izudu, isa sa matatandang taga-Umuofia, ang planong pagpatay kay Ikemefuna. Binalaan ni Izudu na huwag makialam sa planong ito si Okonwo. Hindi ka dapat makialam sa isasagawang iyon ng kalalakihan ng Umuofia, sapagkat isang ama na ang turing ni Ikemefuna sa iyo, wika ni Ogbuefi Izudu kay Okonyo. Dahil dito, gumawa ng paraan si Okonwo. Pinaniniwala niyang ihatid na si Ikemefuna sa kanyang tunay na ina. Naglakbay ang bata kasama ang ilang kalalakihan ng Umuofia. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sinugod ng mga kasamang lalaki si Ikemefuna upang patayin, ngunit nakatakas ang bata. Nagpasaklolo ito sa kanyang ama-amahan. Noon ay nasa harapan ng mga katribo si Okonwo upang mapanatili ang ipinakitang katapangan. Tinaga niya ang bata sa harapan nila sa kabila ng paghingi ng awa sa ituturing na ama. Nakalimutan ni Okonwo ang kanaging usapan nila ni Ogbuefi Izudu. Umuwi si Okonwo na mag-isa. Wala na ang batang tumulong at gumabay sa kanya. Naging simula naman iyon ng malaking pagbabago kay Okonwo. Hindi na siya makakain, hindi na makatulog, hindi na rin makapag-isip ng maayos. Ramdam niya sa kanyang sarili ang depresyong, siya rin naman ang may pagkakamali, kaya't upang maibsan ang kapighatian at huwag matulad sa kanyang ama na isang sawi, ay nagtungo siya sa kanyang kaibigang si Obirika. Humingi siya ng payo rito at nakaramdam naman siya ng kaunting gaan ng loob. Nagkasakit naman noon si Isenma, anak na babae ni Okonwo, ngunit gumaling din sa tulong ng mga halamang gamot na pinalunas ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, nabalitaan ni Okonwo na namatay si Ogbuefi Izudu. Nakaramdam ng konsensya si Okonwo sapagkat nang huling makausap niya ito ay noong bigyan siya ito ng babala tungkol sa pagkonsulta sa orakulo na ipapatayin si Ikemefuna. Pinuno ng malalakas na tunog ng tambol na sinabayan ng alingangaw ng malakas na putok ng baril ang naririnig sa paligid habang nakaburol si Ogbuefi Izudu. Kagimbal-gimbal na trahedya ang pumulaga sa lahat ng mga naroon nang pumutok ang baril ni Okonwo at tamaan ang 16 na taong gulang na anak ng Yumao. Dahil dito, kailangang pagbayarin ni Okonwo ang nagawang kasalanan laban sa kanyang kaangkan. Isang malaking pagkakasala sa diyosa ng lupa ang pumatay at makapatay ng kauri. Hinakot lahat ni Okonwo ang kanyang mga ari-arian at mahalagang kagamitan at nagtungo sa Bamta, lugar ng kapanganakan ng kanyang ina, dala ang kanyang buong pamilya. Sinunog ng mga natirang hayop, kubo at mga naiwang pag-ari ni Okonwo, tanda ng paglilinis sa buong pamayanan sa kasalanan nito. Malugod naman silang tinanggap ng mga kaanak, higit lalo na ang tiyuhin nitong si Ichondo. Tinulungan nila sina Okonwo na makapagpatayo ng kanilang munting pamayanan at pinahiram ng mga butil na pagsisimulan ng kanilang munting kabukiran. Malagim at mahirap man ang sinapit ni Okonwo, pinilit niyang tanggapin ang lahat at muling magbalik sa kung saan siya nagmula. Tumaan ang 2 taon ng pagkakatapon kina Okonwo sa mga taong iyon. Matiyag ang kinukuha at inaanin ni Obirika ang mga pananim ni Okonwo sa dating lugar. Ibinenta niya ito at ibinigay ang pinagbilhan kay Okonwo. Buong sipag niya itong ginagawa hanggang sa makabalik na si Okonwo sa Umuofia. Isang masamang balita naman noon ang pinapatid ni Obirika nang minsang nagdala siya ng pinagbilhan kay Okonwo. Winasak raw ng mga puti ang Abami, isa ding pamayanan ng mga Umuofia. Hindi naglaon, may mga dumating na misyonaryo sa Banta sa tulong ng isang entrepreneur na si Ginoong Kaiga.
Ginausap ni Ginoong Brown, leader ng mga misyonaryo, ang mga taga-Bamta. Ayon sa kanila, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang malaking kasalanan at hindi katanggap-tanggap sa simbahan. Lalong hindi maunawaan ng mga taga-Bamta kung paanong ang tatlong persona ay naging isang Diyos katulad ng ipinaliliwanag ng mga misyonaryo tungkol sa dapat na pagsamba sa isa lamang na Panginoon. Layunin ng mga misyonaryo na dalhin ang Kristyanismo sa Banta at hindi ang tuligsain sila. Nagkasakit si Ginoong Brown at pinalitan ni Reverend James Smith, isang malupit at bugnuting misyonero. Nagkaroon ng relihiyon ang mga taga-Banta. Habang sinasagawa ang taunang seremonya para sa pagsamba sa bathala ng lupa, hinablot ni Enoch ang takip sa mukha ng isang igwegwo, katumbas ng pagkitil sa espiritu ng mga ninuno. Kinabukasan, sinunog ng igwegwo ang tahanan ni Enoch at ang simbahang itinayo ni na Reverend Smith. Ikinapanlumo ng komisyoner ng distrito ang naganap sa panununog ng kanilang simbahan. Dahil dito, humiling siya ng pakikipagpulong sa pinuno ng mga Yumofia. Sa pulong, pinusasan ng mga dumalong pinuno ng mga Yumofia at ikinulong. Nakatikim ng pandudusta, masasakit na salita at pang-aabuso ang mga pinuno ng Yumofia. Pagkatapos mapalaya ang mga bilanggo, agad silang nagpulong at napagkasunduang tumiwalag. Inakala ni Ikuno na nais ng mga kaangkan na maghimagsik, kung kaya't gamit ang machete, pinatay niya ang pinuno ng mga mensaherong lumapit sa mga kaangkan niya. Hinayaan naman ng tao na makatakas ang iba pang mensahero at doon napagtanto ni Ikonwo na hindi handa ang kanyang mga angkan sa isang giyera. Dumating sa lugar ni Ikonwo ang komisyoner ng distrito upang imbitahin siya sa isang pagdinig sa korte. Subalit natagpuan na lamang niyang nakabitin si Ikonwo. Nagpatiwakal si Ikonwo. Ibinaba ni na Obirika ang katawan ni Ikonwo. Gumimbal sa buong nayon ang nangyaring ito sapagkat kinikilala nila na ang pagpapatiwakal ay isang malaking kasalanan at bukod dito, si Ikonwo ay kinakilala sa pagiging matapang at malakas. Ang taong iyan ay kilala at tanyag sa buong nayon. Dahil sa kanyang ginagawang pagpapatiwakal, matutulad lamang siya sa isang inilibing na aso, sabi ni Obirika, ang kanyang kaibigan. So dito nagtatapos ang nobela tungkol kay Ikonwo. Pagsasanib ng gramatika at retorika. Alam mo ba na sa pagsusuri o pagbibigay ng ebaluasyon sa isang script ay may mga bagay tayong dapat bigyan ng pansin? Ayon kay Ricky Lee sa kanyang aklat na Trip to Quiapo, Script Writing Manual, una, kailangang maging malinaw muna ang konseptong pinag-uusapan. Ikalawa, malaman ng major concepts ng material. Ikatlo, dapat konektado ang lahat ng gustong sabihin ng sumulat ang kung tungkol saan ba talaga ang storya. Kailangang masagot ang anumang mga tanong tungkol dito. Kailangan ang bawat bahagi ay magkakaugnay. Makakamit naman ng maayos na paghahanda ng script kung nasususing binibigyang tuon hindi lamang ang pagkakaugnay ng mga pangyayari kundi sa pagbuo ng mga dialogo. Malaki ang maitutulong ng mga pangugnay sa pagbuo ng mga dialogong ito. Sa pagsusuri naman ng isang pelikula, bumubuo ka ng pagpapaliwanag sa mga detalyeng nais na bigyan ng pansin. Maaring pagpapaliwanag sa magandang nakita sa script at sa pelikulang pinanood, gayon din naman sa pagpapaliwanag ng mga naging kahinaan ng script o ng pelikulang pinanood. Ayon sa aklat sa gramatikang pedagolohikal ng wikang Pilipino ni Velma M. Rezuma. Maipaliliwanag ang isang argumento o punto sa tatlong paraan. Una, pagpapalawak o pagpapaliwanag ng kahulugan. Ikalawa, pagbibigay ng mas tiyak, detalyado at higit na maliwanag na deskripsyon. Kabilang na sa puntong ito ang mga paggamit ng pag-ugnay, pagtutulad at pag-iiba-iba.
Ikatlo, pagbibigay ng halimbawa. Makatutulong ng malaki ang paggamit ng mga pang-ugnay upang maging mabisa ang pagpapaliwanag. Ilan sa mga ito ay ang pang-angkop na ginagamit bilang pang-ugnay upang mapadulas ang pagbigkas ng salita. Ang pang-angkop na ng, at g, ginagamit ang na kapag ang salitang angkopan ay nagtatapos sa katinig. Ang g naman ay ginagamit sa mga salitang nagtatapos sa n at ginagamit naman ang mga ing sa mga salitang aangkupan na nagtatapos sa patinig. Maliban dito ang mga pangatnig na bagamat, upang at tulad ng, kapag, kung at iba pa ay magagamit din sa mahusay na pagpapaliwanag. Alam mo ba na ang puppet show ay isang pagtatanghal na ang pangunahing tauhan ay mga puppet? Ang puppet ay isang uri ng sining na ginagamitan ng iba't ibang mga media, kagamitan at pamamaraan. Dito mo may papakita ang iyong pagkamalikahin at kakayahan sa paggawa ng isang likhang sining sa pamamagitan ng mga patapong bagay. May mga puppet na pinagagalaw sa pamamagitan ng pisi o sinulid, puppet na pangkamay o hand puppet tulad ng medyas na puppet, puppet na supot at puppet na bag at stick puppets. Ang stick puppets ang pinakapayak na sa lahat ng uri nito. Mayroon lamang mga larawang ginugupit at idinidikit sa stick. Ang medyas ng mga puppet ay simple rin. Isusuot lamang ng bata ang medyas sa kanyang kamay at pagagalawin niya ito sa pamamagitan ng mga daliri habang nagsasalita kasama ang hinlalaki para magmukhang bibig ng puppet. Maaring lagyan ng tali, butones at kaparehong damit para magmukhang mukha ng tao. Pagkatapos makalikha ay maaari nang magtanghal ng isang puppet. Ang mesa na nababalutan ng tela ang magsisilbing tanghalan habang nakatago sa likod nito ang nagtatanghal o puppeteers. Narito ang ilang halimbawa ng paggawa ng puppet o puppet na supot. Pamamaraan. Una, kumuha ng isang supot na papel. Ikalawa, kumuhit ng mukha ng tao sa isang puting papel, gupitin sa paligid at idikit sa dakong ilalim ng supot. Ikatlo, itapat ang bibig ng larawan sa lupi ng supot. Ikaapat, gupitin ng pahalang ang bahagi ng larawan na nakatapat sa bibig at lupi ng supot upang huwag magkahiwalay ang nguso at labi. Huwag gugupitin ang supot. Ikalima, ibuka ang dakong bibig at dikitan ng papel na hugis bilog upang mag-anyong loob ng bibig. Maaari mong idikitan o guhitan ng maliit na dila. Ika-anim, isuot ang kamay sa supot na ang palad ay nakaharap sa larawang idinikit. Iayos ang apat na daliri sa dakong itaas at ang hinlalaki sa ibaba. Sa pamamagitan ng mga daliri ay maaari mong pasalitain ang puppet habang ikaw ay nagkukuwento. Puppet na medyas. Gupitin panloob ang dulo ng medyas. Ito ang nagsisilbing bibig. Gumupit ng tila o ritasong hugis bilohaba na kulay dalandan, pula o rosas at itahi sa paligid ng ginupit na bahagi ng medyas. Ikatlo, isuot ang kamay sa medyas na ang apat na daliri ay nasa dulo ng dakong talampakan ng medyas at ang hinlalaki ay nasa dulo ng dakong ibabaw ng medyas upang malaman kung saang dako mo ilalagay ang mga mata at ilong. Ikaapat, lagyan ng mga mata at ilong ang puppet sa pamamagitan ng mga botones, abuloryo o anumang patapong bagay. Maaari mo ring iborda ang mga mata at ilong. Ikalima, ang ulo ay maaari mong lagyan ng binungkos na sinulid upang magmukhang buhok o sombrero. Ika-anim, suotan ng damit ang iyong puppet upang matakpan ang iyong braso. Puppet na gumagalaw. Gumawa ng isang manika sa pamamagitan ng mga ritaso o sirang stockings na binalunbon at itinali sa mga hugpungan. Ikalawa, lagyan ng mga mata, ilong at bibig sa pamamagitan ng mga botones at patapong mga bagay. Ikatlo, lagyan ng buhok na binigkis na istambre o sinulid.
Ika-4, balutan ng ibang retaso ang dakong ibaba upang magkaroon ng damit. Ika-5, lagyan ng tig-isang pisi o sinulid ang mga lugar na nais paggalawin at itali ang kabilang dulos sa pinag-ikis na patpat. Maaari mo itong paggalawin sa pamamagitan ng paggalaw sa patpat. Ika-6, isipin kung paano pa maaring paggalawin ang puppet at kung saan pang bahagi ng katawan maaari itong talian. So dito nagtatapos ang ating paksa. Inaasahan ko na marami kayong mga natutunan sa ating tinalakay. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga sa inyo ulit.